Numero unong sakit sa ulo ang problema ng bansa sa tumataas na presyo ng bigas. Sinabi yan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Shaila Francisco. Right now, rice is our most critical problem. Ito ang pag-amin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kasalukuyang estado ng... Alam mo, inamin mo na rice yung pinaka-critical na problema. Hindi. Marcos, drugs. Drugs, lawlessness, corruption. Yan yung pinaka-critical. Hindi yung bigas. Kasi yung bigas, madaling solusyonan yan. Wag lang kayong magnanakaw eh. I-prioritize nyo lang yung mga magsasaka. Madaling solusyonan yan. At saka ang critical po na problema natin, nangako ka. Yung false hope na inyong ibinigay sa mga Pilipino. Umaming ka na critical ang problema ng bigas, pero hindi mo pa inaamin sa sarili mo na hindi talaga kaya yung ipinangako mo. Ang bigas sa bansa. Sinabi niya yan sa gitna ng ginaganap na military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australia sa Zambales. Tsaka isa pa, ang pinaka-critical na pwede natin maging problema pagka nagkagulo dyan sa Taiwan. Ang China at ang Taipei nag-away, ay yari tayo dyan. Andi dito mga EDCA, nagkaroon ng gera. Yun ang pinaka-critical na magiging problema natin. Kasi yung bigas, marami alternatibo eh. Pwede tayo magsakripisyo kung talagang walang bigas. Ganun talaga eh. Mag-a-adjust tayo. Pero sa drugs, sa krimen, sa gera, wala tayong adjustment na kayang gawin dyan. Hindi tayo prepared dyan. Bila ng problema, iniyak ng Pangulo na hindi nagpapabaya ang pamahalaan. That's something that we are attending to with all of the partners that we have, both in government and in the private sectors. Higit isang taon na sa termino, patuloy ang pagdaing ng mga Pinoy sa mahal na bigas. Wala na naman ako isasalit. 65. Walang hiya naman, Marcos. Gaya na lang ni Maribel, halos araw-araw siya bumabalik sa Commonwealth Market para makabili ng murang 38 pesos kada kilong bigas. Pero hindi niya lagi ito naaabutan. Para di umuwing luhaan, sinimot niya ang mga kakarampot na butil na natira mula sa 38, 47 at 49 pesos na bigas. Ang naipong 1 kilo, nabili sa halagang 40 pesos. Matindi yan ha. Pati alikabok kasama dyan. Pati tain ng ipis. Ay nako, kawawang mga Pilipino. Ano mo, kailangan mo pang magwalis ng lagayan ng bigas para lang meron kang may iuwing murang bigas. Ganyan ang ginawa mo sa mga Pilipino, BBM. Arte lang talaga, kailangan lang talaga titingnan mo yung mga lagayan para at least makakabili ka. Pero ang hirap din ng ganito eh, di ba? Kailangan talaga makabili na tayo ng maramihang bigas na medyo mas mababa para hindi na tayo maninimot ng mga ganito. Sana naman 3 araw nang walang ibinebentang 38 pesos kada kilo na murang bigas sa pwestong ito sa Commonwealth Market. Ayon sa may-ari, nahihirapan na silang maghanap ng murang bigas sa kanilang supplier. Parte kasi ng gastos para makabenta ng ganito kamurang bigas ay sinasubsidize o sinasagot ng ilang tindero, importer o miller. Tulong yan ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o PRISM. Ang problema, nagmamahal din ang presyo mula sa kanilang supplier, kaya tumataas din yung halagang kailangan nilang saluhin. First week namin, tama lang. After a week, nag-subsidize na kami ng 100 pesos per bag hanggang 200. Nag-stop na muna ako. May mga pwesto din kami, may mga tao din kami. Isa din yung mga additional expenses natin. Sa tansya ng grupo, baka hanggang susunod na buwan na lang sila magsa-subsidize. Nag-voluntary ng mga kasamahan natin, di po ba? Sa totoo lang, malaki talaga ang diferensya ng 38 din sa prevailing price po ngayon. Nakikiusap ngayon ng grupong PRISM sa mga rice retailer, miller at importer na tumulong at ituloy ang pagsasubsidize sa murang bigas. Marami pa rin kasing hindi naaabot ng 38 pesos kada kilo na bigas at nagtitiis sa mga ganitong presyuhan. Mabigat ito para sa mga consumer at sa ilang maliliit na negosyo tulad ng karinderya.
Itong karinderya nga, no choice kundi itaas ang presyo ng kada cup ng kanin ng 3 piso. Nasa 15 pesos na ang bentahan niya. Pag mababa naman ang bigay namin, wala naman kami kikitain. Nagrereklamo sila sabi naman namin, mahal talaga kasi nga ng bigas kaya wala silang magagawa. Bukod sa problema sa bigas, dagdag pasanin din sa mamimili ang nagbabadyang taas singil sa LPG. Nasa 2 hanggang 5 pesos kada kilo ang posibleng itaas niyan pagdating ng Setyembre. Nagbabalita mula sa Kaawa-awang mga kababayan natin. Kailangan pa natin talagang maghalukay in order for us to bring a cheap rice sa sa ating mga mahal sa buhay. Oo, at sa kabila ng pagsasabi mga bossing ng Department of Agriculture na hindi daw posible, sabi nung ni Balisacan, NEDA Secretary yata ito, kaya daw. So sabi ni BBM, kaya. Sabi mismo ng DA, hindi. Sabi ng NEDA na wala namang kinalaman sa bigas, kaya. Nakakuryente ba kayo dun sa pag-amin ng tawag dito ng mga taga-DA mismo? Kasi kanina ba yun or nung isang araw or kahapon, ang ganda rin nung balitaktakan sa Kongreso. Yung DTI secretary natin, sabi niya, yun daw minimum wage ay sapat. Sapat daw yung minimum wage. Yung sa Makabayad Black na yung aktivistang bata, sinabi niya na, sige, china-challenge kita. I challenge you na gumastos ka nung minimum wage. Pagkasyahin mo yung minimum wage, araw-araw, sa pamilya mo, I challenge you. Will you accept the challenge? Hindi nag-accept sa challenge. Kasi itong mga opisyal natin ng mga natin gabinete, napakayayabang na feeling nila ganito, ganyan. Napakababa ng kanilang tingin sa mga ordinaryong Pilipino. Sobrang baba. Mantakin mo nga, 'di ba? Yung tawag dito, yung isang agency sabi 75 o 85 pesos per day per person. Hindi ka na daw food hungry. Ganon sila katarantado. Ganon kababa ang tingin nila sa mga Pilipino. Ngayon, itong sekretary natin DTI, hinamon nung kongresista na, sige nga, china-challenge kita, kahit na 1 linggo lang, mabuhay ka sa minimum wage. Magkano minimum wage natin ngayon? 600 plus? Sige. Buhayin mo yung pamilya mo sa 600 plus. Pagka nakayanan mo ng 1 linggo, nang hindi ka lumalagpas dun sa budget, tingnan ko lang, sir, maniniwala ako sa'yo. Kasi itong mga mayayaman, mantakin mo ang nagpaplano sa buhay ng mga Pilipino, mayayaman. Hindi naman nila naranasan yung hirap ng buhay, tapos sila nagpaplano para sa atin. Yung hindi man nakaranas ng kumalaman sikmura, sumabit sa jeep at mag 1, 2, 3 dahil walang natirang pamasahe. Kumbaga, paano gagamutin ng isang doktor? O paano magagamot yung sakit mo pag nagpunta ka sa ospital? Kung engineer yung gagamot sa'yo. Anyway, so ito, pakinggan natin itong balita to. The NEDA is optimistic that achieving the president's promise of bringing down rice prices to 20 pesos a kilo is still possible. But that's if local production is improved. Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan says local farmers' yield must be hiked to up to 7 tons of... Tita Ed V, thank you very much po sa iyong support sa Banateros. God bless you and your family. Happy weekend sa iyo. More blessings po sa iyo, madam. You are amazing. Salamat po. Palay per hectare. That's up from the current 4 tons. However, Balisacan clarifies that this cannot be done
immediately. He says the private sector must lend a hand by investing in logistics and facilities. The government must also take into account calamities that may affect output. Despite these factors, Balisacan believes that rice prices will drop to the 20 peso level before the end of President Bongbong Marcos's term. If you reduce naman prices of rice, halimbawa to 20. Bakit ba yung sinasabi mo sa sinasabi ng DA? Mas marunong ka pa sa DA, silang produksyon ng bigas. Sabi nga nila hindi pa kaya. Tinanong sila nung nakaraang araw, sabi, kaya po ba 20 ng 2 years? Hindi talaga kaya. Okay, so pero posible. If, sabi niya ha, sabi nila ha, Balisacan ha, sila yung nangangalaga ha, sa pagkain ha. If, kaparehas ng sitwasyon ngayon, if within the same situation, before this administration's term end, mararanasan natin yung 20 pesos. If, given na ito yung sitwasyon, kung halimbawa bukas, parang ganon. Therefore, ang sinasabi nila sa tao is, mag-antay kayo, ayun na, kung parehas ng sitwasyon ngayon, paano kung sa susunod, magkaroon din ng wildfire dito na masira din yung mga yan. Paano kung sa susunod, magkaroon ng napakalaking problema? Kumbaga hindi natin masasabi. Pero kung ganito pa rin yung sitwasyon, at yun ang forecasting natin, doon tayo magbe-base, before 2028, mararanasan natin yan. O syempre, ganito gagawin ng administrasyon. 1 year or half a year before silang mawala, magiging 20 pesos yung bigas para yung mga ikakandidato nilang mga kandidato, maipanalo pa rin nila. Nako, grabe. Thank you very much, Madam Kish. Ma'am Sheila Kuyu, thank you very much. God bless you. Ay, salamat. May pambili tayo ng ano? May pambili tayo ng, ano mo yun, yung ini-spray. Thank you, Madam, sa lagi mong pagsuporta sa channel natin. Hindi ka nagsasawa. Huwag po kayong mag-alala. Mas gagalingan pa po natin. Salamat po. God bless you. And more power sa negosyo. You know, you can actually do that, no? You can actually do that. But if you don't increase productivity while you are doing that, then the farmers will suffer. The rice farmers will suffer. So that's the one thing that you have to understand. Our president make a promise to reduce the prices of rice. That has to be taken in the context that what we will do is to increase productivity. Paniniwalaan natin itong NEDA o yung Department of Agriculture natin o yung presidente natin